Ngayong araw po ay pag-uusapan natin, ito yung tema natin. Ngayong araw may tema tayo. Ano? Ang tema natin ay ilaw. So kanina, nung hindi pa binubuksan yung isang slide, nakita natin na madilim at syempre pag madilim ho, obviously wala tayong mga nakikita. At dahil wala tayong makikita, parang wala tayong naninag na pag-asa, wala tayong nakikita ang ganda, pero kailangan ho ng liwanag para ho ma-appreciate natin kung gaano kaganda ang buhay. So ang atin hong pag-aaralan ay sa Lucas chapter 11. Yung may mga Bible po, pwede po ninyong buksan yan. Lucas chapter 11, verse 33 to 36. Yan po. At ang mensahe ho natin ay pinamagatan po nating pagliwanagin ng ilaw. Sabi dito, ano ang kagandahan kapag maliwanag o may ilaw ang ating kapaligiran? Number 1, if we are in a lighted room, we see everything clearly. Pag nandun tayo sa isang kwarto, sa isang silid na may liwanag, ang sabi dito ho, makikita natin ng malinaw yung lahat ng mga nandoon. Sabi dito, we can move around obstacle and locate whatever we're looking for. May iwasan natin ho ang mga pwedeng tumisod sa atin, may iwasan natin ho ang mga bagay ho na makabalakid sa atin, at the same time, pwede mong mapinpoint yung bagay na hinahanap mo pag may ilaw. But walking in darkness results in stumbling, falling, and grouping for some secure thing to hang on. So, ang problema, pag tayo naman daw ho ay nandun sa kadiliman, maaari daw tayo magkakaroon ito ng maaaring pagkatisod. Hindi lang po yun, maaari tayo matisod o madapa, mahulog, at ang pinaka-problema, pwede tayo mangapa. At isa po yun, hindi magandang sitwasyon, hindi siya magandang senaryo na maranasan natin sa ating buhay, kaya napakahalaga po ng ilaw. Okay, balikan natin ang mensahe natin. Pagliwanagin natin ang ilaw, at ang tanong natin sa oras na ito, paano pagliliwanagin ng ilaw? So may tatlo tayo doon sa Lucas, may tatlong solusyon o mayroon tatlong puntos na gustong iparating ang Panginoong Hesus mismo. Kasi ang nagsasalita at that time ay si Jesus Christ. At ang sabi ng Panginoon, una niya sagot, paano pagliliwanagin ng ilaw? Ang sagot, una, sabi ng Panginoon, ilagay ito sa tamang lugar. Tanong, nasa tamang lugar ba ang iyong mga ilaw? Nasa tamang lugar po ba? Okay, basahin po natin. Nakasulat po yan sa Lucas chapter 13 verse 33, walang nagsisindi ng ilaw upang itago lamang iyon, o kaya ilagay sa ilalim ng banga, inilalagay ang ilaw sa talagang patungan upang matanglawan ang mga pumapasok sa bahay. So ang ilaw ay kailangan ilagay sa tamang lugar para magliwanag. Kaya nga, tanong ko sa inyo kanina, kumusta yung ilaw na meron ka? Ang sagot nyo, meron. Ang pangalawa kong tanong, ano ang kalagayan ng ilaw na meron ka? Ano ba, maliyab? O baka naman, aandap-andap na? Maganda sana kung maliyab, okay yun, praise God. Pero kung aandap-andap, hindi maganda. Hindi rin maganda kung maliyab, ibig sabihin malinaw, pero inilalagay natin sa hindi tamang lugar. Okay, sabi dito, pag sinabi inilagay sa tamang lugar, hindi dapat siya nakatago. Bakit po? Sayang yung sindi. Sayang yung liwanag na meron tayo kung tinatago lang natin. At sayang yung liwanag na pwede natin i-impart sa iba, lalo sa panahon natin ngayon, maraming mga tao ang nasa kadiliman pa. Naniniwala po ba kayo na marami pa rin tao ang bulag na hindi nila makita si Jesus? Bakit po? Nasa kadiliman pa sila. Kahit anong alok mo ng liwanag, ayaw nila kasi takot sila sa liwanag. Meaning, pag sinabing ilagay ito sa tamang lugar, number 1, kailangan natin itong i-expose o ipakita. Kaya pinag-uusapan natin po, balikan ko lang hindi literal na ilaw, kundi ang sinasabing ilaw dito ay yung buhay at pamumuhay. Dalawa ang tinutukoy pag sinabing ilaw, yung buhay at pamumuhay. Kumusta ang ating buhay bilang mga Kristiyano at kumusta yung ating pamumuhay bilang mga Kristiyano? Nag-uumilaw ba tayo? Pag sinabi nag-uumilaw, nagiging example ba tayo sa iba? Yun ang tanong dito. So ngayon, sabi dito, para tayo magliwanag ang ilaw na meron tayo, magliwanag ang buhay at pamumuhay natin, huwag natin itong itago dahil masasayang lang ito kundi ipakita natin. Paano ba minsan ipakita ang pagiging isang Christian? Siyempre, kung saan ka man magpunta, ikaw dapat yung prayerful.
Isang sign na yung ilaw mo nakikita nila at yung ilaw na meron ka, ipinapakita mo sa kanila. Amen. Okay lang masabi nila yung mga yan. Mga Christian, hindi yan pwede pag Sunday. Christian yung mga yan. Ay, yung mga Christian na yan, prayerful yan, nagdadala yan ng Bible. Huwag naman sana tayong mahiya. Tama? Pastor, pwede kaya sa school magdala din ng Bible? Depende. Pero wag na wag mo kakalimutan na kahit saan ka magpunta, ikaw ay ilaw. Amen. Ikaw ay ilaw. Ang problema, dahil ang dami nakatingin sa atin, dahil silang lahat na mga wala pang ilaw ay nasa dilim, kitang-kita yung ating buhay. Ingat. Dahil kitang-kita nila ang ating buhay, madali nila makita ang ating kasiraan. Amen. Totoo po ba? Tingnan mo, pagka ikaw ay Christian, nakita nila, Christian ka pa naman! Yung mga nagpo-post na mga Christian. Ano ang mga pinopost nyo sa Facebook? Okay lang, basta okay lang. Okay lang kung basta okay. Huwag kayong magpo-post ng mga bagay na i-question ang inyong pagiging Christian. Pero mostly, pag Christian ka, ang dapat makita sa wall mo, huwag ka naman mahiya kung puro Word of God. Pastor, paano ito? Puro pumukha. Wala din akong magagawa. Eh, gusto mo yan. Pero, hindi dapat offendable sa iba. Kung na-open man sila, eh dahil sinasabi mo yung totoo at liwanag, ini-expose mo yung katotohanan. So, balikan ko lang ha. So, sabi dito, kailangan ipakita, kailangan ilantad, kailangan ipatotoo, i-display yung ilaw na meron tayo. Dahil yun talaga ho ang mensahe ng Panginoon na magsasabi kung paano natin ipapaliwanag o magbibigay tayo ng liwanag sa iba. Malungkot sa katotohanan, marami na ngayong mga Kristiyano ang hindi na aware sa liwanag. Minsan nakalimutan na natin na o nga pala Lord, nung tinanggap kita bilang Panginoon at tagapagligtas ng aking buhay, isa na ako ngayon sa liwanag sa sanlibutan. Si Jesus ang tunay na liwanag ng sanlibutan, yung ilaw niya, binigay niya sa atin. Then ikaw ay isa na ngayong ilaw. Huwag niyo pong kakalimutan. Amen po ba? Huwag niyo pong kakalimutan na ilaw na po kayo. The moment na mayroon kayong gawin, the moment na mayroon kayong in-expose sa inyong buhay, kapatid, marami nakatingin dahil itinuturing tayo ng mga tao sa sanlibutan at ng ating Panginoong ilaw ka na. Mas malungkot, hindi na nga ho aware sa kanyang liwanag, mas malungkot, ayaw na rin mamuhay sa liwanag. Yan ho ngayon ang katotohanan sa sanlibutan. Marami na mga Christian, dahil ayaw nila na i-expose sila, dahil ayaw nilang ipakita ang ilaw nila, mas pinipili na lang nilang sarilinin yung ilaw. At take note, pag sinarili mo ang ilaw, huwag kang magtaka, isang araw, yung ilaw mo, paupos na yan. Maglalaho ang liwanag. Kasi tinatago mo. Hindi ho, nilikha ang ilaw na meron tayo para itago. Ang ilaw na meron ka, inutos ni Jesus Christ, i-expose mo, i-display mo. Yan ho ang unang points natin. Paano ho daw, sabi dito, paano pagliliwanagin ng ilaw, ilagay ito sa tamang lugar. Kung ang ilaw na meron ka ngayon ay nasa tamang lugar, magliliwanag ka. At sure ako, marami ka mga tao ang maaabot na mga nasa kadiliman ka. Yun yung terminology natin, ano po. Okay, pangalawa, sabi dito ho, paano natin ipapaliwanagin ang ilaw? Pangalawa, sabi dito, ingatan ang pinanggagalingan nito. Ito, medyo mahaba ito. Okay. Sabi dito, Lucas chapter 11, verse 34 to 35, ang iyong mata, okay, take note, ang iyong mata, ang ilaw ng iyong katawan. Parang literal. So, ang iyong mata, ang ilaw ng iyong katawan, kung malinaw ang iyong mata, mapupuno ng liwanag ang buong mong katawan. Ngunit kung malabo ang iyong mata, ang buong mong katawan ay mapupuno ng kadiliman. Kaya't mag-ingat ka, baka ang liwanag na inakala mong nasa iyo ay kadiliman pala. Kung literal ang pagbasa natin dyan, ito ang tinutukoy, tama? Which is, pag binasa mo ito, 50-50. Ito talaga ang tinutukoy niyan. Pero ho, may spiritual na metaphoric po yan. Kasi itong binabasa natin ay talinghaga. Talinghaga ni Jesus Christ, at ang sabi niya dyan, ang pamagat nito, ang ilaw ng katawan, which is yung mata. Yung mga tao ho, sabi dito, kaya't mag-ingat ka, baka ang liwanag na inaakala mong nasa iyo ay kadiliman pala. Maraming mga tao, especially Christian, ang ayaw nilang itinutuwid sila kasi ang akala nila sa kanilang buhay, tama sila. Yung mga proclaim, mga self-righteous. Alam niyo ba ang pinakamahirap turuan? Ang pinakamahirap i-reach out at i-win para sa Panginoon ay yung mga tao na nag-aakala
na nasa Panginoon sila, na nasa liwanag sila, pero mali pala, mga self-righteous. Pag sinabing self-righteous, ang tingin sa sarili ay mga matutuwid. Sa Bible, ang daming mga hindi nawin si Jesus Christ. Ang mga tao hindi nawin ni Jesus Christ, hindi sumama sa Kanya, kasi sabi ng mga tao, hindi, nasa tama kami, ikaw ang mali. Balikan ko lang, para magliwanag ang ating ilaw, kailangan po natin, ingatan ang pinanggagalingan nito. So, mata. So, yung mata. Our eyes are the entrance to our hearts and minds, and as such, they provide a doorway to our very soul. So, dito ho, literally, yung mata natin ho, hindi naman siya yung source, pero siya yun hong magkukuha ng ilaw para ipasok sa isip, para ipasok sa puso, at para pumunta sa kaluluwa, ang mata. Kaya napakainam pag mayroon kang malinaw at hindi malabong mata. Ipapaliwanag natin yung dalawang uri ng mata na yon. Okay, when he referred to good eyes, he meant eyes that not only see well, but also perceive well. Okay, yung malinaw na mata daw ho ay hindi lang nakakita ng mabuti, kundi nakauunawa ng tama. Kumusta yung mata na meron tayo? Okay, so sabi ni Jesus Christ, yung mabuti daw mata, o yung malinaw na mata, ang ibig daw sabihin noon ay mata na nakakita ng tama, at mata na nakauunawa ng tama. So, dalawang bagay. Okay. Sabi dito, but how we perceive what we see, that makes the difference between godliness, sabi dito, and ungodliness, between lights and darkness. Kaya tayo may kaibahan sa mga tao kung hindi Kristiyano, dahil ang mga Kristyan, kahit masama ang sitwasyon, may nakikita tayong maganda at tama. Bakit po? Tama ang ating pagtingin. Amen. Amen po ba? Bad eyes lead to bad perception. Okay? But if our eyes are good, our whole person will be illuminated. O, sabi dito, nagliliwanag. Pag ang isang mata ho ay malabo, pag tingin niya sa isang bagay, malabo na nga yung problema, matindi na nga yung pagsubok, nakikita pa niya ng pangit. So, ano mangyayari ho? Magkakaroon siya ng masama o pangit na pangunawa. Kaya napakaganda kung malinaw ang ating mata. Hindi po ako nagsasalita literally, but ang sinasabi ko ngayon, kumusta ang mga spiritual na mata natin? Sabi dito, a bad eye is an evil way of looking at things. It results in a life full of moral and spiritual darkness. Yun yung kahulugan ng isang malabong mata. Okay. Bibigyan ko kayo ng illustration. Okay, tingnan nyo muna, titigan nyo na mabuti ha. Ito, lagi natin pinupuntahan, lagi natin pinag-aaralan. Ngayon, bibigyan ko kayo ng isang example kung paano ho gumagana ang isang malinaw na mata at isang malabong mata. Okay. So, ito ho, kwento ni David at ni Goliath, yan ho ay patungkol ho sa mga Israelita na before dumating si David, na unang nakita ng mga Israelita si Goliath. Okay? Sabi dito ho, si David, nakita niya na malaki higante si Goliath, gaya ng mga nakita ng kapwa niya Israelita. Pareho sila ng nakita. Literal, nakita ni David, malaki si Goliath. Nakita ng mga Israelita, malaki si Goliath. Nakita ni David ang mga nakita ng kapwa niya Israelita. Pero, take note sa word, pero, hindi siya natakot tulad nila. May kakaiba sa mata ni David. Pare-pareho sila nakatingin doon sa higante. Pare-pareho silang may struggle. Okay, nung dumating si David, nakita niya rin yung struggle ng mga Israelita. Nakita niya rin yung laki ng problema ng pagsubok nila, pero ibang gamit ni David. Yes, may mata, literal, nakita ni David. Pero may pinagana siyang isang mata. At yung mata na yon, yung tinatawag natin spiritual eye. Behind the scene, may nakita si David na mas malaki kay Goliath. Amen. Gusto ko sana hong i-post sa oras na ito. Kung may malaki kang pagsubok, may nakikita ka bang mas malaki pa sa pagsubok mo? Si God. Amen po ba? Nakita ng mga Israelita, laki ni Goliath, hindi natin kaya. Sino sa atin ang tatalo sa kanya? Wala. Kahit yung pinakamalaking hari na meron sila. Alam niyo ba si Saul? Si Saul, sa lahat ng mga Israelita, siya yung gwapo. Take note sa word ha. Si Saul ang mayaman. Si Saul ang pinakamatangkad. Lahat ng qualification ng pagiging hari doon, ayon sa paningin ng mga tao, pasok yung requirements kay Saul. Pero si Saul ay duwag. Pero dumating si David, nakita ni David ang mga nakita ng kapwa niya Israelita, pero hindi siya natakot tulad nila. Sa halip, nakita ni David ang liwanag ng kanyang tagumpay.
Pakisabi nga po, tagumpay. Nakita ni David, Lord, easy tong kalaban. Bakit? Nakita ng mga Israelita, ang laki ng kalaban. Nakita ni David, malaki ang kalaban. Pero nakita ni David, ang dali nitong talunin. Bakit? Easy, patamaan si Goliath. Hindi man lang naisip ng mga Israelita, malaki si Goliath. Di ba ang dapat naisip ng mga Israelita, madali ito natin mapatay. Kasi pag humagis tayo ng balaraw, sa pulagad yan. Pero hindi nila naisip, mas pumasok sa isip at puso nila, mahirap talunin. Nalimutan nilang may Diyos sila nakasama. Si David, hindi niya nalimutan dahil pinagana ni David ang mata niya espiritual. Kapatid, may problema ka ba? Pastor, hindi ko na alam ang solusyon dito sa anak ko na to. Hindi ko na alam ang solusyon ko rito sa problema ko na to. Hindi ko na alam ang solusyon sa utang ko na to. Kapatid, huwag ka magpatalo sa mga problema na yan. Take note, may Diyos kang kasama. Amen po ba? Amen. Parang hindi kayo makasagot ha. May Diyos nga ba talagang kasama? Mahirap magtanong kung wala naman talaga. Pero tayo mga Christian, naniniwala ako, nung ikaw ay nanampalataya, kahit anong laki ng pagsubok, naniniwala ako, mas malaki pa rin ang Diyos mo. Amen? Okay, balikan ko lang. Paano po natin tinitingnan ang ating mga pagsubok, problema at kalagayan sa buhay? Malinaw o malabo ba? Masama o mabuti? Maganda o pangit ho ba ang pagtingin natin? Pag may pagsubok ka, ito ngayon dinidevelop ko, Lord, may pagsubok ako, may problema ako, pero tulungan mo ako makita ang liwanag sa problema at pagsubok na to. Mayroong liwanag. Tingnan mo si David, tumagos ang kanyang paningin kay Goliath. Pagtagos ng tingin ni David kay Goliath, sino nakita niya? Si God. Bago niya kinarap si Goliath, sinabi ni David, ang dala mo ay espada, dala mo ay balaraw. Sabi ni David, may dala kang mga armas, pero may dala akong Diyos. Yung Diyos na binabastos mo, yung Diyos na binabagsak mo, yung Diyos na lumikha ng langit at lupa, siya ang tatalo sa inyo at siya ang magbibigay sa akin ng iyong buhay. And true enough, nanalo si David. Bakit po? Nakita niya ang Diyos na nandun sa likod ni Goliath na mas malaki, na para lang putong tiniris si Goliath. Balikan ko lang, paano natin itrato ang problema na meron tayo? Sana makita mo siya, hindi ayon sa pagtingin mo, kundi ayon sa pagtingin ng Diyos na nakakita ng problema mo. Walang malaking problema sa Diyos. Amen po ba? Walang malaking problema sa Diyos. Tayo lang humisa na nagpapalaki. Ganito lang kaliit ang problema. Ang problema sa atin, ito lang kaliit ang problema, ilalapit natin sa mata natin, natakpan na tuloy yung mata. Eh, Pastor, gabar ko ang aking problema. Mas malaki pa ba yan sa dagat? Isip niyo po ba yun? At yung dagat, mas malaki pa ba dyan ang Diyos? Mas malaki pa. Kasi create lang ng Diyos ang dagat. Madalas kapag ang mga nakikita natin ay binibigyan natin ng masama o pangit na kahulugan o pagtingin, yun din madalas ang nangyayari sa atin. Eto na, take note. Kung ano minsan ang ating pagtingin, nakita mo hindi ko to kaya, ay wala na tong pag-asa dahil yun ang binibigkas ng iyong mga labi. Dinideclare mo, then nagkakaroon ng manifestation at talagang totally nagiging mabigat at nagiging problematic. Kapatid, kapag may nakita kang problema, pakiusap, pray, para makita natin yung liwanag. Dahil hindi ka naman, sabi ng Bible, ang linaw-linaw, sa Korinto, hindi ka bibigyan ng pagsubok ng Panginoon na hindi mo kaya. Kaya mali yung sinasabi ng tao na, Lord, hindi ko kaya ang pagsubok na to. Ibig sabihin, nagkamali ang Diyos, hindi nagkakamali ang Diyos. The moment na may problema ka, malaki, i-consider mo ang sarili mong malaki din ang iyong pananampalataya. Dahil hindi ka bibigyan ng Diyos na malaking problema o papahintulutan ng pagsubok sa iyo pag hindi mo kaya. Kung bakit napakatindi ng pagsubok mo, kasi ang tindi ng pananampalataya mo. Kung bakit ang tindi ng pagsubok mo, kasi ang tindi ng pagkatawag sa iyo ng Panginoon. Ano lang ang kailangan mong gawin? Kailangan mong talunin at harapin yung pagsubok. Amen po ba? Kaya mahalaga na magkaroon tayo ng mga mata na malinaw. Ito ang mga mata na nakita at nakakaunawa ng tama, hindi base sa literal na pagtingin. Kasi kung paiiralin lagi natin ang pagtingin natin literally, lagi tayo mong talunan. Tandaan nyo, we are Christian. Ang sabi ng Bible, pag Christian ka, Christian must live by faith and not by sight. Ang mga Kristiyano ay namumuhay hindi ayon sa nakikita, kundi ayon sa kanyang pananampalataya. Kaya nga ang kanta kanina, Lord, give me faith to trust what you said. Amen.
lumilinaw lang ang ating paningin, pagbabad tayo dito. Kung hindi ka nababad sa salita ng Diyos, palabo na yung mata mo. Pero pagbabad ka sa salita ng Diyos, palinaw ng palinaw ang iyong mata, dahil palinaw ng palinaw sa atin ang mga pangako ng Diyos sa ating buhay. Pag nangako ang Diyos, mangyayari. Yes, napapagod po tayo. Wala naman tao na nandito ngayon, hindi napapagod. Mata na kaya makita, nakikita ng Diyos, at nais niyang ipakita. Yun ang ating ipag-pray, Lord. Bigyan mo nga po ako ng mata, hindi lang ng literal na mata, kundi mata na nakikita ang nakikita ng Diyos, kaysa sa mga nakikita lamang natin. Alam niyo, kung nakikita lang natin yung mga bagay na mangyayari sa future, hindi sana tayo magkakamali. Pero dahil hindi natin nakikita yung mangyayari sa future, nag-a-attempt tayo ng mga bagay na minsan akala natin ay ito'y maganda to, ito tama to, pero pag hindi mo yan pinag-pray, yung sinasabi mo tama, baka mali yan. Okay? Ingatan natin ang pinanggagalingan ng ilaw para magpatuloy ang ilaw nito, sabi ho ng Biblia. Ayan. Pangatlo, okay, pangatlong points na ho tayo. Okay? Ipalaganap ito sa lahat ng bahagi. Ayan. Lucas chapter 11 verse 36. Sabi dito ho, kung nasa liwanag ang buo mong katawan at walang bahaging nasa dilim, magliliwanag itong parang isang ilawan na tumatanglaw sa iyo. Ang una naman magbe-benefits ho, the moment na mayroon tayong malinaw na mata, malinaw na espiritual na mata, hindi agad yan magbibenepisyo yung iba, ikaw mismo. Ipalaganap ito sa lahat ng bahagi. Sabi nga dyan ng terminology ho, kung nasa liwanag ang buong mong katawan, take note sa word, buong katawan. So literal na sinasabi. Pero dito ho, ang ibig sabihin ng katawan ay buong pagkatao. Ano ba ang compose ng katauhan ng isang tao? Andyan po una, meron ang katauhan ng isang tao, yung buong katauhan ng isang tao, meron siyang puso. Pangalawa, mayroon siyang kaluluwa. At pangatlo, mayroon siyang pag-iisip. Yun yung nagko-compose ng ating buong pagkatao. Meaning to say, pag once na maliwanag ang iyong kaisipan, maliwanag ang iyong puso, maliwanag ang iyong kaluluwa, yung iyong buong pagkatao ay wala hong namumuhay sa kadiliman. Lahat ng aspeto ng ating buhay ay naliliwanagan. Eto na, magiging effective na tayo. The moment na ang ilaw ay meron tayo at wala ng parte sa katawan natin na nasa kadiliman, magiging mas effective na tayo at yung ilaw na atin hong sinisikap ipaliwanag o paliwanagin sa iba ay mangyayari. So yan ho ang ating last na point, ipalaganap ito sa lahat ng bahagi, meaning ipalaganap ito sa ating buong pagkatao, sa ating puso, kaluluwa at pag-iisip upang makapagbigay tayo ng ilaw sa iba. Sa ganoong paraan, magliliwanag ho ang ating buhay. Okay, punta tayo ho sa dapat tandaan. Ang sabi ng Panginoong Hesus, pagliwanagin ng ilaw, magagawa ito kapag ito ay inilagay sa tamang lugar. Take note ha, yung ating buhay, kailangan na-expose, kailangan i-display mo ang iyong buhay bilang isang Kristiyano, yung tamang pamumuhay. Hindi lang ho dapat yung buhay na gusto mong buhay dahil, pastor, may kalayaan ako. Gagawin ko lahat ng gusto kong gawin. Kaya lang, totoo ba talaga na ang isang Kristiyano ho ay kailangan pa rin pagganahin ng free will? Although meron pa rin tayo, ang sabi ng Bible, the moment na talagang nag-commit ka sa Panginoon at sinabi mo, Lord, ako ay disipulo mo. Alam mo bang ang word na disipulo, it means, sinasabi mo, Lord, alipinin mo ako. Meaning, yung iyong free will ay sinasubmit mo sa Panginoon at sinasabi mo, Lord, hindi na yung kagustuhan ko, kundi yung kagustuhan mo na. Kaya piling-pili na lang ang mga ginagawa nating mga Kristiyano dahil yung will natin, hindi na natin pinapractice. Ang hirap, tama? Pastor, gustong-gusto ko nito, pero babalik ka sa word. Teka, gusto mo yan, pero gusto ba yan ni Lord? Tama? Babalik tayo sa salitang ganun. Ang sabi ng Panginoong Hesus, para magliwanag ang ilaw, okay, ilagay sa tamang lugar, ingatan ang pagpinagmumulan nito, which is itong mata. Dahil kung ano ang makikita ng ating mata, pag pinasok mo isang bagay, eto, nakakita ka ng isang bagay na maganda, pero nung pinapasok mo sa iyong isipan, sa iyong puso, pangit. Magmamanifest siya. Pero kapag ang nakita mong bagay ay masama o pangit, pero pinapasok mo sa iyong isip at sa iyong puso na maganda, eto maganda, nagmamanifest na maganda. Kaya pili ho kayo ng mga bagay na papasukin natin. Kasi ito ang entrance. I-allow nyo kung ano ang gusto nyo papasukin sa isip nyo. Teka, may problema ako. Papasukin ko to. Itong problema na to ay mabigat. Sige, papasukin mo siya. Then magiging mabigat.
Pero kapag may nakita kang problema, pinapasok mo sa iyong isip at puso na hindi pala mabigat, ikaw mismo magbebenepisyo, gagaan. Kasi pinapasok mo siya na magaan. Okay, asan na tayo? Sa pamamagitan nito, mapagliliwanag ang ilaw para sa iba na wala pang mga liwanag ang buhay. Okay, ang ating hamon ho sa oras na ito, huwag nating hayaan ang ating ilaw ay umandap-andap. Paano ba alagaan ang ilaw na meron tayo? Kumusta ang Bible ninyo? Paganda ba ng paganda? Kasi ho, ang Bible ho, pag binabasa ito, pakapal ito ng pakapal. Pasira ito ng pasira, papangit ito ng papangit, pero paganda ng paganda ang ating buhay. Amen po ba? Kaya the moment ho ng isang Bible ho ay parang wow, ang kinis. Puring-puri naman tayo, ay grabe ka mag-ingat ng Bible mo. Kaya pala ho, grabe ang linis, grabe ang kinis, hindi binubuksan. Ngayon, meron ka naman pinuna, bakit yung Bible mo parang lapnos-lapnos na? Hindi mo alam. Wag naman ho, sobrang para magmukha naman binabasa. Ginugusan, hindi ho. Magmamanifest o makikita sa buhay natin. Okay? Wag ho nating hayaan ang ilaw natin ay umandap-andap. Kaya ang challenge ko sa buhay ng bawat isa, kung ano ngayon ang apoy na meron ka, kung ano ngayon yung liwanag na meron ka, kailangan mo yan panatilihin dahil walang ibang gagawin si Satanas kundi patayin yung alab mo. Kundi patayin yung liwanag na meron ka. Paano gagawin niya ni Satanas? Aaraw-arawin kanyang tutuksuhin. Hindi kailanman napagod si Satanas na tuksuhin ang mga anak ng Diyos. Hindi siya natutulog para ho tayo ho ay tingnan. Pag nakita niya may kahinaan na ito, papasok siya. At the moment na tayo ho'y mahina, doon tayo natatalo. Pero hindi siya mananalo kapag ito, babad ka dito. Sa salita ng Panginoon. Okay? Huwag nating hayaan ang ating mga ilaw ay umandap-andap, lumabo. Dahil umandap-andap, lalabo yan. At ang pinakamasamang mangyayari, tuluyang maglaho. Kaya ang hirap makasama ng isang tao na walang Kristo sa buhay. Dahil, maaaring ang lagi niyong pag-usapan ay mga bagay na nakabubuti sa mundong ito, pero wala hong epekto sa ating spiritual na kalagayan. Kaya ho, pakiusap, maghanap kayo ng mga tao na tutulungan kayo mapalapit palalo sa Panginoon. Lumayo kayo sa mga tao kung ilalayo kayo sa Panginoon. Amen. Lumayo kayo sa mga tao kung ilalayo kayo sa Panginoon. Okay? Para hindi ho tuluyang umandap, lumabo at tuluyang maglaho ang ating mga ilaw. Sikapin nating magliwanag ang ilaw na mayroon tayo upang makapagbigay tayo ng ilaw sa iba. Iba pang mga tao na wala pang ilaw na lumiliwanag sa kanila. Ipakita natin sa kanila ang liwanag na natanggap natin kay Kristo sa pamagitan ng ating buhay at sa pamagitan ng ating pamumuhay. Hindi ho madali ang buhay ng Kristiyano, pero ho, isa sa pinakamasarap maranasan, yung ilaw mo na ilalagay mo na sa iba. At yung nilalagyan mo ng ilaw, nag-uumilaw na rin sa iba. Di ba ho, ang ganda tingnan? Balikan ko lang po, sabi dito, sikapin natin, ipakita natin sa kanila ang liwanag na natanggap natin kay Kristo sa pamagitan ng ating buhay at sa ating pamumuhay. Kapatid, balikan ko lang yung title ng mensahe natin. Pagliwanagin natin ang ilaw na meron tayo, na natanggap natin kay Jesucristo nung time na sinabi natin, Panginoon, heto ako, gawin mo po ako lingkod mo. Binigyan ka ng Panginoon ng ilaw, at yung ilaw na yan ay wag na wag mong itatago. Wag na wag mong ikakahiya at wag na wag mong ililihim. Ni minsan hindi ko ikahihiya ang Panginoon sa aking buhay. Kasi hindi niya ako ikinahiya nung napako sa krus para sa aking kasalanan. Sa Diyos po ang pinakamataas na pagpuri.